bro. So what's up mga master, welcome back sa ating adventure. Ito nga pala yung dive namin na nasiraan tayo ng flashlight at hindi na tayo nakapag-video doon sa pag-dive natin, kaya dito lang tayo nag-video pag-ahon natin. At dahil nga ay hindi na gumana yung ating flashlight, kaya nanghiram na lang tayo kay Manong Lalot ng flashlight. Asafi A33 pala yung model ng kanyang flashlight at ito rin yung model na o-orderin natin kapalit ng ating nasirang flashlight. Mas maliwanag ito at malapad ang kanyang ilaw, kaya tara na mga master, subukan natin. Master, dito nakahiram tayo ng flashlight mga master. Subukan namin dito sa Balbagon. Kami lang ni Marina at bro. Sana may mansa pa dito si yung nakita ni Takloy nung nakaraan. Shoutout nga pala sa ating YouTube subscriber LR Mix Vlog at sa mga follower natin sa ating Facebook page Dorol Hunters Adventure at sa aking agaw Robert Edon Abelo. Mabuhay po kayo mga master at God bless. Medyo malakas yung agos dito sa Balbagon mga master, kaya dito muna tayo sa tabi dumaan at may nasalubong tayong mailap na isda na nahirapan sa paglangoy dahil sa lakas ng agos, kaya tinusok na agad natin. Nahihirapan siya sa pagtakas at tinatangay siya ng agos patungo sa atin, kaya wala na talaga siyang choice. At ito mga master ay may naaninag tayong parang color blue, akala natin ay ipos-ipos, isa na naman palang mulmol, kaya tinusok na rin natin mga master dahil siguradong wala rin itong kawala sa mga espero na sumusunod sa atin. Buti na lang talaga at may natutusok pa rin tayo dito sa tabi, dahil sa spot na ito mga master ay bihira lang tayo makakita ng mga isda sa bato dahil mabuhangin yung spot na ito. Maraming sanang mga sulid na nagsilabasan mga master dahil malakas yung agos, pero kulang pa sa size yung mga sulid na nakita natin, kaya pass muna tayo dyan. At ito na lang yung tutusukin natin, isang igat na palangoy-langoy sa buhanginan, kaya madali nating nakita. At tulad ng kadalasang nangyayari kapag tumutusok tayo ng igat ay palagi talagang nakakapunit ang isdang ito at palaging nakakawala, kaya sinentro na lang natin sa pagtusok sa katawan dahil kadalasan ay sa ulo sana natin pinupunteriya para tamaan yung kanyang utak at hindi na makapanlaban, pero nakakapunit siya kaya sinentro na lang natin sa katawan. At may nakita na naman tayong batog dito sa buhanginan, kaso malilikot yung mga ganitong size kaya hindi natin natusok. At dito pa rin sa tabi mga master ay may natusok tayong pusit, ngunit nadaplisan natin kaya hindi na siya nakalayo, bumuga na lang siya ng bumuga ng tinta at dyan na lang sa batuhan pagapang-gapang dahil nadaplisan ng kanyang mata. Yung maputing part na nasa ulo niya mga master, yan yung daplis na tama niya. Nahirapan na siguro siya sa paglangoy at hindi na masyado nakakita, kaya mabagal na lang kanyang paglangoy at blinker pa natin. Kaso sa pangalawang tusok ay hindi natin natusok dahil tayo yung naduling sa blinker, pero dyan na lang siya sa paligid na nagpaikot-ikot at pabangga-bangga sa mga bato, kaya hindi na lang tayo nagblinker sa pangatlong tusok natin mga master. Sa kabutihang palad ay natusok na natin yung pusit, pero bago natin siya natusok ay nag-alala tayo ng kaunti dahil akala talaga natin na makakatakas na siya dahil matagal tayo nakakasa ng ating shaft. Buti na lang talaga ay hindi siya makaharurot dahil nga ay yung kabilang side ng mata niya ay talagang napinsala. Tingnan nyo naman yung kabilang side ng kanyang mata mga master. Sayang naman kung makatakas ang pusit na ito at good size na. Para naman hindi masayang yung biyahe natin dito sa tabi ay nanusok na rin tayo ng mga ganitong crab. Ito yung crab na kadalasan natin tinutusok mga master at masarap rin yung sabaw kapag nilagyan mo ng ganyang crab. At dito mga master ay lumipat na tayo sa medyo malalim at naputol yung lubid ng ating shaft at may pusit pa na natuhog dun sa shaft natin. Saktong-sakto naman na nandito si bro sa tabi natin, kaya tinulungan na lang tayo ni bro na sisirin yung ating shaft. Napakaswerte naman ang pusit na yun at nakawala pa siya. Ito na naman mga master, nakakita na naman tayo ng batog pero hindi gaanong kalakihan, kaya mabilis pa rin lumangoy. Kaya ng sinabi ko ay nahirapan talaga tayong tumusok ng ganitong batog, kaya pinabayaan na lang natin. At pabalik na pala kami sa aming pinanggalingan at may nasilip na naman tayong igat
Kaso nang inikutan natin, wala palang butas dun sa kabilang side. Hahanapin sana natin yung kanyang ulo para mas stone shot natin. Kaso yung bandang dulo lang ng kanyang buntot yung nakikita natin, kaya hindi na natin tinusok. At may pusit na naman tayong nadaplisan at hindi na siya makalangoy ng maayos, kaya dinakman na lang natin. At pagsisid natin dito mga master ay may naaninag tayong isda na lumalangoy doon sa ilalim. Akala pa nga natin ay butite, pero nilapitan talaga natin at tiningnan ng maayos. Isa palang malaking cowfish. Dadakmain sana natin kaso nakalutang pa siya at bago pa lang siguro ito sa sampah. May kantil na kasi dyan sa tabi. Siguro galing ito sa kantil at hindi natin dakma kaya tinusok na lang natin. Experience ko kasi noon dito mga master, may cowfish akong dinadakma at hindi ko nahawakan ng maayos, kaya bigla siyang humarap sa akin at bamanggain sana niya ako. Buti na lang ay nakailag ako. Parang delikado yung mga sunga niya mga master dahil napakatulis talaga. Ito na naman mga master, isang baog. Medyo mabagal sana lumangoy pero hindi natin natusok. At pagdating natin sa unahan ay may maraming pusit sana, kaso pag on natin ng camera saka biglang kumaripas. Kaya nga minsan ayaw ko nang mag-on ng camera kapag tumutusok ako ng pusit. Paahon na tayo mga master, kaya tutusok na rin tayo ng hito at doon na lang natin pag-ahon kukunan ng tinik. At ayan ang mga master, natusok natin yung hito at ando na sina Marino at bro sa tabi, kaya tara na, tingnan natin yung huli nila. Malam-malam man nila mga dupa. Ano bantay ko niya pag tira niya ni langan pinadot. Niluto mo ko to isa kung aron. Diba? Magana gawa na yung sutoy. Ano buyong na to. At yan yung mga blessings na ipinagkaloob sa amin yung master. Punta naman tayo sa ating second dive. At sa second dive natin mga master ay sinubukan natin na mag solo dive. Busy kasi yung mga kasamahan natin sa time na ito at sa araw na ito ay dumating yung order natin na bagong flashlight, kaya sinubukan natin. Master, susubukan natin dahil ngayong mag solo dive dito sa tabi ng pier. Pier mga master. At ayan na nga mga master, napakaliwanag ng bagong flashlight natin. Sana naman ay makabawi tayo dito sa dive nito dahil medyo may kamahalan yung bagong flashlight natin kumpara doon sa ating lumang flashlight na nasira. May marami tayong mga emperor at pusit na nadaanan pero kulang pa sa size, kaya pinabayaan muna natin. At pagdating natin sa unahan ay may nasalubong tayong mga good size na grupo ng mga pusit. Kaso nadaplisan na naman mga master, kaya sinundan natin ng sinundan yung pusit dahil alam natin na manghihina siya dahil may daplis na siya na tama. At as expected ay nanghina nga yung pusit at nahabol natin. At pagdating nga sa unahan, sa habulan namin ay blinker ko siya at tumagal yung kanyang langoy. Kaso lang yung blinker ng flashlight na ito ay malakas at nakakaduling, kaya pinatay natin yung blinker, saka natin inon pabalik at saka natin tinusok yung pusit. Grabe talaga mga master, napakarami talagang emperor o katambak ang nadaanan natin dito sa tabi. Pero alanganin pa kasi, sayang kung maaga natin tutusukin. Mas mabuti na palakin sila para may thrill naman yung pagtusok natin sa kanila. Pero ito mga master ay malapad na to at good size na mailap na isda. So ito yung tinatawag ng iba na putian. Kaya lang matagal na tayong hindi nakapag-dive at nalimutan na natin paano gamitin yung ating ipinagbabawal na technique. Napaaga yung pagsisid natin mga master, kaya kumaripas yung mailap na isda. Pagdating natin sa unahan, may nakita tayong isang good size sana na igat at nagdalawang isip pa nga tayo na tusukin ito dahil hindi natin gusto yung kanyang kulay. Pero may kalakihan na siya mga master, kaya nagbago ang isip natin at tinusok natin pero hindi natin napuruhan, kaya pinabayaan na lang natin. At tumusok na lang tayo ng Dragon Ball. Maraming Dragon Ball dito sa parting malalim ng buhanginan, pero nanusok lang tayo ng ilang piraso at nanusok na rin tayo ng mga makabinhi. Pakarami din ng mga makabinhi dito mga master. Ikaw na lang talaga ang magsasawa sa dami ng makabinhi dito, kaya yung iba ay pinabayaan lang natin at nanusok na rin tayo ng mga timbungan. At tamang pili-pili ulit tayo sa mga makabinhi. Yung mga good size na makabinhi ang tinutusok natin. At sinubukan din natin dito sa tabi at may nakita tayong Dragon Ball na good size, kaya hindi na tayo nagdalawang isip na tusukin ang Dragon Ball na ito. Medyo naubusan na rin kasi ng laman yung mahiwagang sisidla natin mga master dahil ilang linggo na tayong hindi nakapag-dive, kaya kahit anong makita natin na pwedeng pakinabangan dito sa tabi ay tinutusok talaga natin. Kaya lang hindi natin natusok yung needlefish at kumaripas pa siya. At dahil na-miss natin yung kinilaw na pusit ay tumusok na rin tayo ng mga pusit dito. At ayan mga master, may pagkilaw na tayo ng pusit mamaya pag uwi.
pagdating natin sa unahan mga master, may mga grupo ng sulid o dalagang bukid tayo nasa lubong at napakaamo lang nila, kaya pumitas tayo ng ilang piraso para naman ay mapuno yung mahiwagang sisidla natin. Hindi niyo na itatanong mga master, kaya pala matagal tayong nakapag-upload ay dahil isa sa mga kadahilanan ay yung bagyo na matagal nawala talaga. At pagkatapos ng bagyo, dahil hindi nga nagamit ng matagal yung flashlight natin, ay nasira yung ating flashlight, kaya hindi na naman tayo nakapag-dive. At aside dun mga master, ay tinamaan din tayo ng masamang hangin. Nagkaroon tayo ng sipon at ubo na matagal talagang nawala at bumalik pa, binalik-balikan pa tayo mga master. Siguro nasa mga 2 linggo din bago tayo gumaling sa ating ubo at sipon. Kaya naman talaga ay nahibasan talaga yung mahiwagang sisidla natin at kailangan nating bumawi sa mga ilang linggo na hindi tayo nakapag-dive. At hindi lang yon ang challenge natin mga master, dahil kailangan din nating bumawi dahil hindi pa masyadong naka-recover yung katawan natin. Medyo mahina pa rin yung mga binti natin at kailangan natin itong dahan-dahanin sa pag-recover para manumbalik ang lakas nito sa pagpadyak. Kaya hindi tayo masyadong bumababa doon sa malalim, at buti na lang mga master, paglapit natin dito sa buya ay may nakita tayong isang good size na sulinaw. Bali first time nga pala natin na makatusok ng ganitong isda mga master. Buti na lang ay parang sinibad ang isdang ito at siguro dito nagtago at dito sumilong sa ilalim ng buya. Mababaw lang ang buya na to mga master, siguro nasa 3 dipa. Ito yung mga buya sa tabi ng pier na may ilaw. Nakikita ko kasi sa ibang mga vlogger mga master na andun din sa mga buya nagtatago yung mga isdang ito. Kaso mag-isa lang siya, siguro ay nagtago ito at nahiwalay sa kanyang kasama nang siba rin siya ng malaking isda. Siguro barakuda yung dumali nito mga master, at malaki talaga yung kagat sa parteng buntot niya. At ito na naman yung napakaraming mga timbungan. Ito yung mga timbungan sa buhanginan at napakarami nila dito noon mga master, at ngayon andito pa rin sila. At nasa lubong na naman natin yung batog na hindi gaano kalakihan, pero ayos na rin sana yung size na yan mga master. Kaso lang talaga napakahirap talagang tusukin kapag ganyan yung size ng batog. Minsan naman ay nakatusok tayo ng ganyang size, pero kapag yung dulo ng shaft natin ay medyo nabaluktot na, ay napakahirap talagang patamaan yung ganyang mga size ng batog. Yung needlefish mga master ay nahirapan din tayo sa pagtusok, kaya umahon na lang tayo dahil hindi muna tayo ngayon magbababad sa pag-dive. Warm up lang muna yung dive natin. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure at kita-kits na lang tayo hanggang sa mga susunod na mga episode. Dive safe mga master.